Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 771. Yezuan, ito ay masama. Ang kaliwang checkpoint ay inaatake. Mayroong hindi bababa sa 5,000 sundalo. Pumunta at tulungan sila. Bulalas ng ika-6 na prinsipe. Ano? Nagulat si Yezuan. May 5,000 sundalo. Nang magsimula ang labanan, ang bawat panig ay may panimulang puwersa na 1,500. Kahit na kinuha ng unang prinsipe ang 6 na resource point, magkakaroon lamang siya ng 4,500 na sundalo sa kabuuan. Gayunpaman, mayroon na ngayong 5,000 sundalo. Nangangahulugan ito na ginamit ng unang prinsipe ang kanyang swerte sa dragon upang ipagpalit sa isang malaking bilang ng mga sundalo. Kung tutuusin, kailangan pa nilang ipagtanggol ang kanilang base. Pupunta ako ngayon. Agad na sumagot si Yezuan. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, may nakita ang kanyang Eye of Revelation. Agad niyang idinilat ang kanyang mga mata at sumigaw sa Sixth Prince, marami ring Wolfang Cavalry sa tamang checkpoint. Ano? Ilan? Gulat na tanong ng ika-6 na prinsipe. Huminto si Yezuan ng ilang segundo at pagkatapos ay nagulat, hindi bababa sa 4,000. Damn it, nagtutulungan ang unang prinsipe at ang ika-7 prinsipe para maalis muna ako. Agad namang nag-react ang Sixth Prince. Ang kaliwang checkpoint ay sinasalakay ng 5,000 sundalo, habang ang kanang checkpoint ay sinasalakay ng 4,000 sundalo. Bagamat may 3,000 sundalo ang dalawang checkpoints, sabay silang sinalakay. Sixth Prince, dapat ba tayong lahat ay umatras sa pangunahing lungsod? Inilabas ni Yang Qi ang Sixth Prince's token at nagtanong. Sandaling nag-isip ang Sixth Prince at sinabing, hindi, kung matalo tayo sa dalawang checkpoints, ang unang prinsipe at ang ika-7 prinsipe ay maaaring sabay na umatake. Sa oras na iyon, lahat ng resource point ay kukunin. Wala tayong pagkakataong manalo. Yang Qi, pamunuan agad ang isang team sa kaliwang checkpoint. Papalitan ko agad ng ilang Wolfang Cavalry para suportahan sila. Oo, hindi na nagsalita pa si Yang Qi at umalis. Ika-6 na prinsipe, mayroon ding 4,000 kawal dito. Dapat ba tayong lumabas at lumaban? Tanong ni Yezuan. I'll give you command of the right checkpoint. You take over. Ang boses ng Sixth Prince ay nagmula sa Sixth Prince's token. Ngayon, si Yezuan ang pangkalahatang commander ng tamang checkpoint. Nasa kay Yezuan na magpasya kung lalaban o magtatanggol. Ngayong umalis na si Yang Qi, naghihintay pa rin si Gujian sa labas ng lungsod. Siya lamang at si Chief Zuo ang naiwan sa mga pader ng lungsod. Sila ay sapat lamang upang kontrolin ang dalawang Arrow Tower. Ang pag-atake sa lungsod ay hindi ganoon kadali. Ang dahilan kung bakit hindi pa umaatake ang pangkat ng Seventh Prince ay dahil sa takot sila sa dalawang Arrow Tower. Yezuan, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Chief Zuo na nakakunot ang noo. Chief Steward Zuo, bantayan mo ang Arrow Tower. Kung aatake sila, gamitin ang Arrow Tower para umatake. Lalabas ako ng lungsod at makikipagkita kay Lone Sword. Pagkatapos, pupunta tayo at maniktik sa kalaban. Sagot ni Yezuan, mayroong 4,000 kawal dito, na kumakatawan sa ika-7 prinsipe. Dahil 2 dibisyon lamang ang kayang kontrolin ng bawat prinsipe, mayroon lamang 1,000 o higit pang mga sundalo. Kung gayon mag-ingat ka, paalala ni Chief Steward Zuo. Tahimik na tumanggaw si Yezuan. Bumaba siya sa pader ng lungsod at umalis sa isang lihim na daanan. Una niyang nakuha ito kay Gujian, pagkatapos ay nag-iisang nag-espiya sa sitwasyon ng militar. I wonder kung gaano karaming Golden Armored Generals ang ipinadala ng ika-7 prinsipe. Hulaan ni Yezuan habang maingat siyang sumilip. Ang Golden Armored General ay maihahambing sa isang Physique Silang Realm Master. Bukod dito, ito ay hindi nasa Syra. Ito ay halos hindi magagapi sa Hidden Territory. Noong una, ang ika-6 na prinsipe ay may 3 general na nakabaluti ng ginto. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Draconic Lock para ipagpalat sa 2 pa. Sa kasamaang palad, umalis si Yang Qi kasama ang 2 dibisyon at isang general na nakabaluti ng ginto. Ang ibang Golden Armored General ay kasama si Lone Sword, kaya wala ng mga Golden Armored General sa kanang bahagi ng checkpoint.
Masyadong maraming sundalo. Advantage ko naman. Bakit hindi ko muna sila guluhin? Nagplano si Yezuan. Siyempre, ito ay ipagpalagay na ang kaaway ay walang malaking bilang ng mga eksperto. Sumilip siya at nag-scan gamit ang kanyang Eye of Revelation. Oo naman, may 4 na buhay na tao. Nandito rin ang babaeng nakasuot ng itim na damit. Ang 3 pang iba ay hindi mukhang malakas. Hindi hihigit sa 70% physics silang realm master sila. Gayunpaman, nagdala sila ng 3 general na may gintong armored. Nandito ba sila para sa paghihiganti? Nang inag ang puso ni Yezuan. Ang babaeng nakaitim na damit ay nasa physics silang realm. Nasa physics silang realm din ang 3 golden armored generals. Wala nang ibang paraan. Try ko lang. Si Yezuan ay wala ring magawa. Kahit na ang ika-6 na prinsipe ay ipagpalit para sa isang malaking bilang ng mga sundalo, magtatagal pa rin ito ng ilang oras para makarating sila. Mahirap ipagtanggol ng mahigit 1 oras. Kung ang 4,000 sundalo ay maglunsad ng tag-ong pag-atake, aabot ito ng mahigit kalahating oras. Sa makatuwid, si Yezuan ay maaari lamang magpakita ng isang halimbawa at subukang guluhin ang kaaway. Patayin. Agad na inilabas ni Yezuan ang kanyang Wolf-Fang Sword. Draconic Fortune of the Universe. Firmament Fisher. Ang kanyang pag-atake, na pinahusay ng napakalaking swerte, ay tumagos sa hangin at agad na naputol sa kalahati ang 80% physics silang Realm Masters. Sa 1 segundo lang, nasira ni Yezuan ang mahigit 10 sundalo ng Wolf-Fang Cavalry. Ano? Laking gulat ng babaeng nakaitim na nakasuot ng damit na naghihintay ng utos sa pag-atake. Agad niyang naunawaan na ang kalaban ay nagpadala ng isang tao upang guluhin sila. Hanapin sila, sigaw ng babaeng nakaitim na damit. Kasabay nito, lumipad siya palabas at kinokontrol ang isang general na nakabaluti na ginto para sumugod sa direksyon ng kaguluhan. Ang pangunawa ay lubhang nabawasan sa lihim na kaharian. Sa makatuwid, hindi tumpak na matukoy ng babaeng nakasuot ng itim ang lokasyon ni Yezuan. Maaari lamang siyang umasa sa direksyon ng kanyang pag-atake. Sa kasamaang palad, ginigipit sila ni Yezuan ng walang anumang mga patakaran. Ang kanyang plano ay pumatay ng maraming tao hanggat kaya niya. Narito ang babaeng nakaitim na damit. Magaling, Heavenly Fist Puppets. Inilabas ni Yezuan ang 2 Heavenly Fist Puppets na katatapos lang niyang mapasuko. Kung tutuusin, labag sa loob niyang gawin iyon, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang ibang magagawa kundi ang isakripisyo ang mga ito. Ang 2 Heavenly Fist Puppets ay direktang umatake sa Wolf-Fang Cavalry Army. Samantala, tahimik na umalis si Yezuan. Ang target niya ay hindi ang babaeng nakasuot ng itim, kundi ang 3 pang controller. Hanggat ang isa sa kanila ay ipinadala sa labas ng lihim na kaharian, ang hukbo ng 4,000 ay mababawasan sa 3,000. Nakatingin lang ang 1,000 habang walang kumokontrol sa kanila. Habang tumatakbo si Yezuan, ginamit niya ang kanyang insightful eye para mag-obserba. Gaya ng inaasahan, naakit ang babaeng nakasuot ng itim. Umalis na ang isang physics silang Realm Master. Yung 3 pa ay mukhang hindi malakas. Isa sa kanila ang dati kong kaibigan, si Xia Yuni. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa unang round ng Battle of Draconic Lock, si Xia Yuni ay napilayan niya at pagkatapos ay pinalayas sa lihim na kaharian. Pagkatapos nito, nagpagamot si Xia Yuni at gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Kasabay nito, nakapasok din siya sa 70% physics silang realm. Gayunpaman, mahina pa rin siya sa harap ni Yezuan. Sa sandaling ito, tahimik na pumuslit si Yezuan. Napasulyap siya sa babaeng nakaitim na damit sa di kalayuan at saka biglang umatake. Draconic Swerte, Firmament Splitter. Ilang malalakas na pag-atake ang tumagos sa hangin. Nagulat si Xia Yuni. Sa oras na nag-react siya, nasa harapan na niya ang mga pag-atake. Ngayong si Yezuan ay nasa 80% physics silang realm at may malaking halaga ng Draconic Lock, kahit na si Xia Yuni ay nakalusot sa 70% physics silang realm, hindi pa rin siya ang kanyang katapat. Sa kabutihang palad, mayroong 2 long saber general sa harap ni Xia Yuni na nasa 70% physics silang realm. Pagkatapos ng pag-atake ni Yezuan na hatiin ang 2 long saber general sa kalahati, ang kapangyarihan nito ay wala pang kalahati nang maabot nito ang Xia Yuni. Kabanata 772.
Bang! Bagamat wala pang kalahati ang pag-atake, nagdulot pa rin ito ng maraming problema para kay Xia Yuni. Namamanhid ang mga kamay niya sa impact. Kasabay nito, nakilala niya ang pag-atake. Gayunpaman, hindi niya iniugnay ang taong pumatay sa kanyang apo sa taong umatake sa kanya. Kung tutuusin, nasa 45% physics silang level lang ang taong pumatay sa kanyang apo. Kasing hina siya ng langgam. Whoosh whoosh. Si Xia Yuni ay pinalipad, ngunit mabilis niyang nakontrol ang isa sa mga general na nakabaluti ng ginto na sumugod kay Ye Zuan. Sayang naman at hindi ko siya inalis ng diretsyo. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Ye Zuan. Mabilis siyang lumayo sa lugar. Sa pagkakataong ito, ang pangkat ng 7th Prince ay nagdala ng 4 na gintong nakabaluti na general. Kung siya ay napapaligiran, siya ay nasa panganib. Kaya naman, kinailangan niyang gumamit ng pakikidigmang gerilya. Kasabay nito, sa sandaling pinatatag ni Xia Yuni ang kanyang sarili, isang boses ang nagmula sa kanyang Prince Token. Atake. Ang boses ay pagmamayari ng 7th Prince. Nag-utos siya na sabay-sabay na salakayin ang lungsod sa babaeng nakaitim na damit at sa iba pa. Nagkataon, narinig din ito ni Ye Zuan. Sila ay umaatake. Nagtaas siya ng kilay at mabilis na naglunsad ng pag-atake. Kahit na hindi niya mapigilan ang buong hukbo, kailangan niyang bawasan ang ilan sa kanila. Ang babaeng nakaitim na damit, na manggugulo na sana sa dalawang papel ng Heavenly Fist, ay napatigil sa kanyang paglalakad nang marinig ang utos. Agad niyang kinokontrol ang hukbo para sumulong. Gayunpaman, kahit na hindi niya natanggap ang utos, alam niyang naakit siya. Mahigit sa 3,000 Wolfang Cavalry ang galit na sumakay patungo sa tamang checkpoint. 6th Prince, umaatake ang tamang checkpoint. Mabilis na kinuha ni Ye Zuan ang kanyang Prince Token at nagulat. Sige, sagot ng ika-6 na prinsipe. Ang Prince Token ni Ye Zuan ay hindi magagamit ng iba. Kailangang dumaan ito sa 6th Prince. Natanggap ng ika-6 na prinsipe ang balita at agad na nagpaalam kay Gujian at Chief Steward Zuo. Isang malaking labanan ang sumiklab. Sa sandaling ito, naiwasan na ni Ye Zuan ang hukbo. Umikot siya at umatake mula sa likod. Napakabangis ng kanyang mga atake. Sa tuwing umaatake siya, puputulan niya ang ilang Wolfang Cavalry sa kalahati. Ang Wolfang Cavalry sa lihim na kaharian ay hindi maaaring muling tipunin. Ang ibig sabihin ng isang napatay ay mas kaunti ang isa. Chief Steward Xia, hanapin ang batang iyan. Sasalakayin ko ang lungsod. Sigaw ng babaeng nakaitim na damit. Sige, sagot ni Xia Yuni. Naunawaan din niya na ang mga taong dumating para mang-istorbo sa kanila sa pagkakataong ito ay napakalakas, kaya't sadyang iniwan niya ang isang Golden Armored General at 2 Longblade Deputy General. Gayunpaman, upang maging ligtas, gumawa na si Ye Zuan ng detour sa 2 Heavenly Fist Puppets. Agad niyang iniligpit ang mga iyon at saka mabilis na nagtago. Damn it, tumakbo ang brat na yon. Ito ang unang naisip ni Xia Yuni, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Direkta niyang pinamunuan ang Golden Armored General at ang Wolfang Cavalry para sumulong. Nandito lang si Ye Zuan para guluhin sila. Hindi na kailangan para sa kanya na maging kaya calculative. Ang pag-atake sa lungsod ay mas mahalaga. Hanggat nakalusot sila sa isang checkpoint, malayang makakagalaw ang 7th Prince. Pagbabalawala sa akin at sasalakayin ang lungsod. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Ang defensive power ng formation sa City Gate ay hindi masama. Sa pagdaragdag ng Arrow Tower ni Chief Zuo, dapat silang kumapit ng ilang sandali. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay i-clear ang mga tao. Sa sandaling iyon, palihim niyang nilapitan si Xia Yuni, na nahuhuli, at muling tinawag ang 2 Heavenly Fist Puppets. Patayin! Si Ye Zuan at ang 2 puppet ay umatake mula sa likuran. Ka! Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ang mga tunog ng lobo na pangil na kabalyerya na hinahati ni Ye Zuan. Sa likod, nahulaan din ni Xia Yuni na si Ye Zuan ay seselekay mula sa likuran, kaya't sinundan niya ang Golden Armored General sa likod niya habang siya ay nagtago sa likod ng lobo na kabalyeryang pangil. Ang babaeng nakasuot ng itim at ang 3 pang Golden Armored General ay umaakyat na sa tamang checkpoint. Kung sila ay nagtutulungan, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang gate ng lungsod? Kaya, kinailangang harapin ng mabilis si Ye Zuan.
Matanda, pinalo mo ako ng araw na iyon. Ngayon, mag-iipon ako ng interes. Kinokontrol ni Yezuan ang dalawang Heavenly Fist puppets at mabilis na nakalusot. Napakabilis niya kaya natigilan si Xia Yuni. Tigilan mo sila. Kinokontrol ni Xia Yuni ang Golden Armored General para salubungin sila. Gayunpaman, agad na kinokontrol ni Yezuan ang dalawang Heavenly Fist puppets para harangin sila, habang siya mismo ang umatake kay Xia Yuni. Isang 70% selyadong pangangatawan. Umalis ka rito, sigaw ni Yezuan. Halos magkasabay na sumabog ang isang sword beam at isang purple fist shadow patungo kay Xia Yuni. Malungkot ang ekspresyon ni Xia Yuni. Wala siyang kakayahang harangin ang dalawang pag-ataking ito. Boom! Ang sword beam ay nagpalipad sa kanya, habang ang lilang anino ng kamao ay nabasag sa kanyang harapan. Nabasag ang tanda ng prinsipe at siya ay pinalipad palabas ng mahiwagang kaharian. Sa sandaling ito, nakita rin niya ang pangil ng lobo na espada sa kamay ni Yezuan at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Yezuan. Mayroon pa ring daan-daang Wolffang Cavalry sa paligid ng Xia Yuni, ngunit kung walang kontrol ng Princess Tukan, aatake lamang sila sa pinakamalapit na tao. Pumunta ka, si Yezuan ay walang masyadong pakialam. Direkta niyang pinalipad ang walang kalaban-laban na Golden Armored General, pagkatapos ay naalala ang Heavenly Fist puppets at mabilis na nawala sa kagubatan. Ang hukbo ng 4,000 ay bumaba na ngayon sa 3,000. Kasabay nito, ang babaeng nakasuot ng itim at dalawang iba pa ay sumugod na sa gate ng lungsod, ngunit si Gujian ay nagwala sa harap nila at hinarang sila, pinipigilan silang salakayin ang gate ng lungsod. Sa pader ng lungsod, tiningnan ni Chief Steward Zuo ang siksikan ng mga figure sa ilalim ng kanyang utos. At kinokontrol ang Arrow Tower para umatake ng baliw. Fu. Ang Arrow Tower ay mabilis na nag-sweep, nagpaputok ng 12-dosenang mga arrow na may napakalakas na penetrative power sa isang segundo. Ang mga arrow na ito ay madaling tumagos sa baluti ng lobo na kabalyeryang pangil. Nang makitang isa-isang gumuho ang pangil ng lobo, ang babaeng nakasuot ng itim na damit ay nagulat. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang Arrow Tower. Malamang na makakaalis ito ng hindi bababa sa 10 Wolffang Cavalry sa isang segundo. Kayong mga lalaki, bigyan mo ako ng kontrol sa Golden Armored General. Pupunta ako at bubuksan ko ang gate ng lungsod. Sigaw ng babaeng nakaitim na damit. Sa sandaling ito, mayroon pa ring 3 Golden Armored Generals. Kasama ang babaeng nakaitim na damit, mayroong 400% selyadong Panginoon sa pangangatawan. Bagamat malakas ang hanay ng gate ng lungsod, sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng 400% selyadong mga master ng katawan, malamang na masira ito sa loob ng wala pang 5 segundo. Hindi maganda. Nang marinig ito, bumagsak ang mukha ni Yezuan. Agad niyang ipinaalam sa ika-6 na prinsipe na hayaang makapasok si Gujian sa lihim na daanan at kontrolin ang Arrow Tower. May kabuuang 2 pintuan ng lungsod, kaya mayroon silang mga 10 hanggang 15 segundo upang buksan ang mga pintuan. Bago yun, kinailangan ni Yezuan na alisin ang mga lobo na kabalyerya sa lalong madaling panahon. Nahanap mo siya, nandoon siya. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Agad siyang naglabas ng 2 Heavenly Fist puppets. Ang target niya sa pagkakataong ito ay isang taong may 70% selyadong pangangatawan. Ang Golden Armored General ng taong ito ay kinuha ng babaeng nakasuot ng itim, kaya masyadong mahina ang kanyang depensa. Direktang sumugod si Yezuan na parang isang matalim na kutsilyo. Iwanan ang item at scram. Sa pagharap sa mamamatay tao na Diyos na si Yezuan, ang taong ito ay walang kakayahang magpalit ng kamay. Naputol ang braso niya at nabasag ang tukan ng prinsipe. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palabas ng lihim na kaharian. Gayunpaman, natapos na ang kanyang misyon. Kahit na siya ay itaboy, ang lobo na kabalyeryang pangil ay magkukusa na salakayin ng mga nakapaligid na kaaway. Kabanata 773. Mabilis na kinuha ni Yezuan ang interspatial ring. Sa kasamaang palad, ang mga bagay sa interspatial ring ay hindi nakatulong sa kanya na makalusot. Kung ganun, yun lang ang kaya ko. Sa sitwasyong ito, isa lang ang pagpipilian ni Yezuan, at iyon ay ang makalusot. Sa pamamagitan lamang ng paglusob ay makakaharap niya mag-isa ang 4 na eksperto sa body seal.
Sa ngayon, maliban sa dagdag na dragon-patterned golden armor, ang kanyang pinakamahalagang bagay ay ang dalawang Heavenly Fist puppets. Bagamat mahalaga ang dragon-patterned golden armor, wala siyang ibang pagpipilian. Agad niyang nilamon ang dragon-patterned golden armor. Hindi sapat. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Mabilis siyang sumugod at nilamon din ang dalawang Sky Fist puppets. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa 85% body seal. Lumaki muli ang kanyang kaharian. Nagawa ni Yezuan na labanan ang babaeng nakaitim na nakasuot ng draw. Ngayong nakalusot na siya, hindi dapat maging problema para sa kanya na talunin ang babaeng nakaitim na damit. Haha, huwag mo nang isipin ang pag-atake sa lungsod. Si Yezuan ay umungal, at ang Wolffang Cavalry na sumusugod sa kanya ay pinalipad. Ganap na pagkalipol, hindi na natatakot si Yezuan sa sinuman. Direkta niyang sinugod ang babaeng nakaitim na damit. Ano? Ang babaeng nakasuot ng itim, na kumokontrol sa tatlong general na nakabaluti ng ginto para sumulong, ay biglang nakaramdam ng kung ano. Nilingan niya ang kanyang ulo upang tumingin at natuklasan na si Yezuan ay dumiretso sa kanya. Ang Wolffang Cavalry at ang Deputy General na humaharang sa daan ay madaling hinarap ni Yezuan. Gayunpaman, ang babaeng nakasuot ng itim na damit ay nakalusot na sa paligid at nakarating sa mga pintuan ng lungsod. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay makalusot sa checkpoint. Hanggat makakalusot siya sa checkpoint na ito, ayos lang kahit mapatay ang lahat ng Wolffang Cavalry. Gayunpaman, ngayong nakalusot na si Yezuan, hindi na magiging ganoon kadali ang paglusot sa checkpoint. Draconic Fortune, Firmament Fisher, naglunsad ng pag-atake si Yezuan sa babaeng nakaitim na damit. Nether Spike. Tumalikod ang babaeng nakasuot ng itim at sinaksak gamit ang kanyang espada. Bang! Ang dalawang chi ay nagbanggaan, at ang shockwave ay nagwatek-watek sa Wolffang Cavalry sa kanilang paligid. Walang silbi ang Eye of Illusion ko sa iyo noon. Ngayong nakalusot na ako, tikman mo. Pinandilatan siya ni Yezuan. Maaaring i-activate ang Eye of Illusion hanggat nakikita ng isa ang mga mata ng kabilang partido. Sa sumunod na sandali, bahagyang nanginig ang katawan ng babaeng nakasuot ng itim. Bagamat siya ay nakabantay dati, hindi niya alam kung paano siya inatake ni Yezuan, kaya siya ay nataman muli. Sige, Wolffang Charge! Itinutok ni Yezuan ang kanyang espada, at isang higanting ulo ng lobo ang sumugod, na kinagat ang babaeng nakaitim na damit. Akin na ang interspatial ring. Si Yezuan ay nagmamadaling lumapit. Sa pagharap sa isang napakasamang babae, hindi siya magpapakita ng awa. Agad siyang naglaslas gamit ang kanyang espada at pinutol ang palso ng babaeng nakaitim na damit. Kasabay nito, pinalibutan siya ng tatlong general na nakabaluti ng ginto at sinimulang salakayin siya. Ang Golden Armored Generals ay maihahambing sa physics silang Realm Masters, ngunit mayroon din si Yezuan ng Dragon Pattern Golden Armor, kaya ang tatlong Golden Armored General ay hindi naging banta sa kanya. 4 Directions Extermination, mawala ka. Biglang nagpakawala ng lakas si Yezuan sa paligid niya, na napilitang umatras ng 2 hakbang ang tatlong Golden Armored General. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang espada sa babaeng nakaitim na damit. Ang Eye of Revelation ay hindi lamang nakikita ang kapaligiran sa katawan ng babaeng nakasuot ng itim, ngunit nakakakita din ng mga bagay na may espiritual na enerhiya, tulad ng Princess Token. Kasabay nito, nang itulak ni Yezuan ang kanyang espada, natauhan ang babaeng nakasuot ng itim. Tumingin siya sa espada at agad na ginamit ang trump card niya. Netherwalk. Nakaiwas sa pag-atake ang babaeng nakasuot ng itim at agad na tumakbo palayo habang nakadikit sa dingding. Itong galaw na naman. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Masyadong kakaiba ang martial art na ito. Ginamit ng babaeng nakasuot ng itim ang hakbang na ito para makatakas sa huling pagkakataon. Gayunpaman, natutunan niya ang kanyang aralin sa pagkakataong ito. Direkta niyang ginamit ang Eye of Revelation at ang Devouring System para kopyahin ang impormasyon sa Devouring System. Ding! Copy of Netherwalk successfully. Learn. Oo, sagot ni Yezuan. Ngayong mayroon na siyang martial art na ito, hindi magiging problema para maabyutin niya ang babaeng nakaitim na damit. Gayunpaman, nang maghahabol na siya, may naisip siyang problema.
Kung aalis siya, ang tatlong Golden Armored Generals ay tiyak na papasok sa lungsod. Kapag nangyari iyon, ang tatlong Golden Armored General ay susugod sa pangunahing bulwagan ng checkpoint at sisirain ang Dragon Pillar. Pagkatapos, ang tarangkahan ng checkpoint ay hindi maisasara. Kasabay nito, ang 7th Prince ay makakaalis sa pangunahing lungsod at malayang makagalaw. Ang unang prinsipe, ang ika-6 na prinsipe, ang ika-7 prinsipe, at maging ang ika-4 na prinsipe na hindi nakapasok sa nangungunang tatlo ay nakamit na ang 100% physics ceiling. Ang mga ito ay napakalakas at magiging mahirap kung sila ay pinakawalan ng ganoon kadali. Kung tutuusin, ang 6th Prince ang pumasok sa checkpoint, hindi ang 7th Prince. Pakakawalan na kita this time. Sa wakas ay nagpasya si Yezuan na bantayan ang checkpoint at huwag habulin ang babaeng nakaitim na damit. Mabilis niyang hinubad ang interspatial ring ng babaeng nakaitim na damit at tiningnan ito. Ang Saintes ng Nether Sect. Panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi katakataka na ang 7th Prince ay may napakaraming elite na sumusuporta sa kanya. May kasama pala siyang Saintes. Gayunpaman, kung ang Saintes ay nasa 100% physics silang na, kung gayon ang sect leader ay dapat na hindi bababa sa 100% physics silang din. Hindi lang niya alam kung nasaan ang sect leader ng Ghost Cult. Si Yezuan ay walang masyadong pakialam. Napatingin siya sa dalawang hukbong naglalaban sa labas at mabilis na tumakbo palabas. Maaaring makapangyarihan ang Golden Armored Generals, ngunit hindi sila masisira. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung hindi masisira ang Golden Armored Generals, bakit kailangan nila ang Wolffang Cavalry para salakayin ang lungsod? Maaari lang nilang gamitin ang kanilang Draconic Lock para ipagpalit ang Golden Armored Generals. Bakit kailangan nila ng napakaraming sundalo? Firmament Fissure, Skyquake Feast, Nether Spike. Hinawakan ni Yezuan ang isang general na nakabaluti ng golden at idiniin ito sa pader ng lungsod, na galit na inatake ito. Ang iba pang dalawang general na nakabaluti ng golden ay umaatake din sa kanya, ngunit hinarap niya ang kanilang mga pag-atake. Sa loob ng 3 segundo, tiniis ng Golden Armored General ang hindi mabilang na pag-atake. Makalipas ang 3 segundo, tuluyan na itong bumagsak. Pagkatapos, gumugol ng ilang oras si Yezuan sa pagbuwag sa dalawa pang general na nakabaluti ng golden. Pagkatapos, sumugod siya sa hukbo ng kaaway. Yezuan, kumusta ang checkpoint sa kanan? Narinig ang boses ng ika-6 na prinsipe. It's defended. Ang 7th Prince ay nawala ng 3 Golden Armored Generals. Sagot ni Yezuan. Sa puntong ito, na-dismantle na niya ang 3 Golden Armored Generals. Ang pang-4 na general na nakabaluti ng golden ay nasa kagubatan na may 10,000 metro ang layo. Dahil walang kalaban, nakatayo lang sila. Nagulat na naman ang 6th Prince. Talagang binuwag ni Yezuan ang 3 Golden Armored Generals. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Ginamit ng 6th Prince ang kanyang Draconic Lock para ipagpalit ang Golden Armored Generals. Ang dami ng Draconic Lock na ginamit niya upang ipagpalit sa Golden Armored Generals ay nagpasakit sa kanyang puso ng mahabang panahon. Hindi niya inasahan na ang mga general na nakabaluti ng golden ay maaari lamang lansagin sa harap ni Yezuan. Your Highness, I suggest na agad nating salakayin ang 7th Prince. Nagmamadaling sabi ni Yezuan. Sige, ikaw pa rin ang mangguna sa checkpoint sa kanan. Agad namang pumayag ang 6th Prince. Naiintindihan, sumagot si Yezuan at nagpatuloy sa pag-atake sa Wolffang Cavalry. Sa sandaling ito, ang kanyang Eye of Revelation ay biglang tumawid sa isang tao. Ito ang huling tao sa panig ng 7th Prince. Kabanata 774. Gusto mong tumakbo? Stay. Kinokontrol ni Yezuan ang kanyang nag-iisang Golden Armored General at umaban. Hindi nagtagal, ang kanyang kalaban ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palabas ng lihim na kaharian. Ang panig ng 7th Prince ay nawala ng isang tao sa unang round. Pagpasok nila sa ikatlong round, 9 na lang ang natitira. Pagkatapos, nang kinuha ni Yezuan ang resource point, 8 tao na lang ang natitira. Ngayon, maliban sa babaeng nakaitim na damit, ang 3 pa ay naalis na lahat sa lihim na kaharian. Sa makatuwid,
4 na tao na lang ang natitira sa panig ng 7th Prince. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa isang counterattack. Kung walang pinuno, ang Wolfang Cavalry ay parang isang sheet ng maluwag na buhangin. Wala pang isang minuto, ganap na silang nilipol ni Ye Zuan. Speaking of which, nakakapagtaka na hindi dinala ng babaeng nakasuot ng itim ang Golden Armor General. Malamang natakot siya at tumakbo ng buong lakas. Sa ganitong paraan, nakinabang si Ye Zuan mula rito. Matapos wasakin ni Ye Zuan ang ika-4 na general na nakabaluti ng ginto, lahat ng tropa ay nalipol. Tulad ng para sa hukbo na itinatago ni Gu Jian sa kagubatan, sila ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Wala pang 200 sa kanila ang natira. Ang kataas-taasan na ika-6 na prinsipe ay ginawa na ang lahat upang palakasin ang kaliwang bahagi. Manager Zuo, Gu Jian, ipagtanggol ninyong dalawa ang lungsod. Pangungunahan ko ang 1,000 sundalo upang salakayin ang 7th Prince. Sabi ni Ye Zuan kay Manager Zuo at Gu Jian. Okay, tumanggo sina Gu Jian at Manager Zuo. Sa ngayon, nasaksihan na nila ang lakas ni Ye Zuan. Kahit na nag-iisa si Ye Zuan, maaari niyang ibaba ang isa sa mga checkpoint. Matapos wasakin ni Ye Zuan ang ika-4 na general na nakabaluti ng ginto, lahat ng tropa ay nalipol. Tulad ng para sa hukbo na itinatago ni Gu Jian sa kagubatan, sila ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Wala pang 200 sa kanila ang natira. Ang kataas-taasang ika-6 na prinsipe ay ginawa na ang lahat upang palakasin ang kaliwang bahagi. Manager Zuo, Gu Jian, kayong dalawa ay ipagtanggol ang lungsod. Sasalakayin ko ang lungsod ng mag-isa, sabi ni Ye Zuan kay Manager Zuo at Gu Jian. Okay. Tumanggo sina Gu Jian at Manager Zuo. Sa ngayon, nasaksihan na nila ang lakas ni Ye Zuan. Kahit na nag-iisa si Ye Zuan, maaari niyang ibaba ang isa sa mga checkpoint. Agad na umalis si Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, ang 7th Prince ay nawalan ng 4,000 sundalo at 3 miyembro. Ito ay isang malaking kawalan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang talunin ang aso habang ito ay down. Sa kasalukuyang kaharian ni Ye Zuan, malamang na makapasok siya sa gate ng lungsod sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, sisingilan niya ang pangunahing palasyo at sisirain ang Dragon Pillar. Pagkatapos umalis sa tamang checkpoint, ginamit niya ang Netherworld Escape na ngayon lang niya natutunan at sumugod siya patungo sa pangunahing lungsod ng 7th Prince. Ang Nether Escape ay isang quasi-supreme martial art na nakatutok sa true chi ng isang tao sa mga paa. Bagamat imposibleng umatake habang tumatakbo, napakahusay nito sa pagtakbo. Nag-iisang pinangunahan ni Ye Zuan ang buong labanan. Hindi lamang niya nilipol ang 4,000 sundalo, ngunit winasak din niya ang mga general na nakabaluti ng ginto. Siya ay isang halimaw, isang halimaw, isang halimaw. Bagamat ang mga general na nakabaluti ng ginto ay hindi kontrolado ng sinuman, hindi ito ganoon kadaling sirain ang mga ito. Sa totoo lang, 4 na general na nakabaluti na ginto ang kanyang sinira. Natatakot ako na ang 3 prinsipe lamang ang makakalaban sa kanya ngayon. Pagtingin sa ruta niya, parang pupunta siya sa teritoryo ng 7th Prince. May balak ba siyang salakayin ang 7th Prince? Talagang makapangyarihan siya. Mag-isa niyang pinigilan ang 4,000 Wolfang Cavalry. Ngayong sasalakayin niya ang lungsod ng mag-isa. Pakiramdam ko ay walang silbi ang 2 pang gatekeeper. Ang 7th Prince at ang eldest Prince ay nagsama-sama upang maalis ang 6th Prince, ngunit hindi nila inaasahan na hahawakan ni Ye Zuan ang isa sa mga checkpoints. Natatakot akong hindi mananalo ang 6th Prince. Nagpatuloy ang pagtalakay ng mga ministro. Gayunpaman, kahit ang Emperor ay hindi alam kung kailan nagsama ang ika-7 prinsipe at ang panganay na prinsipe. Hindi kaya napag-usapan na nila ito bago pumasok sa lihim na teritoryo. Tuldok-tuldok. 6th Prince, kamusta ang checkpoint sa kaliwa? Habang papunta sa teritoryo ng 7th Prince, kinuha ni Ye Zuan ang Prince Medallion at nagtanong. Hindi maganda, sabi ng ika-6 na prinsipe, ngunit sa sumunod na sandali, napabulalas siya, hindi maganda, ang tarangkahan sa kaliwa ay nasira. Ano? Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Kung ang kaliwang gate ay nilabag, kung gayon ang mga bagay ay magiging mahirap.
Ang hukbo ng panganay na prinsipe ay maaaring direktang pumasok sa pangunahing bulwagan ng checkpoint at makuha ang swerte ng dragon sa Soaring Dragon Pillar. Sa ganoong paraan, hindi maisasara ang gate at malayang makakagalaw ang panganay na prinsipe. Matapos matanggap ang balita mula sa Poison Matriarch, agad na inutusan ng Sixth Prince ang Poison Matriarch na sumipsip ng swerte ng dragon sa Soaring Dragon Pillar at ibalik ang lahat sa pangunahing lungsod. Ang kaliwang checkpoint ay hindi na makuha. Dahil nabali ang isa sa kanyang mga ngipin sa harapan, ang hukbo ng panganay na prinsipe ay maaaring direktang makasakay sa pangunahing lungsod. Hindi lang iyon, ngunit inutusan din ng panganay na prinsipe si Yang Qi na magtungo sa pangunahing lungsod upang bantayan ito dahil ang panganay na prinsipe ang personal na manggaguna sa labanan. Sixth Prince, dapat ba akong bumalik? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Hindi na kailangan. Kapag nasira ng Poison Matriarch ang Soaring Dragon Pillar, makakaalis na ako sa pangunahing lungsod. Sa oras na iyon, tuturuan ko ang mga taong ito ng leksyon. Galit na sabi ng Sixth Prince. Ang nalagpasan ay ang unang prinsipe, at ang nakalusot sa hadlang na ito ay ang unang prinsipe. Kaya, siya at ang unang prinsipe ay malayang makagalaw. Gayunpaman, ang panganay na prinsipe ay nasa malayo pa rin sa kanyang pangunahing lungsod, kaya ang Sixth Prince ay naghihintay para sa Poison Matriarch. Hanggat nawasak ang Soaring Dragon Pillar, agad siyang pupunta sa kaliwang checkpoint at sasali sa labanan. Sixth Prince, kapag nalampasan ko ang isa sa mga checkpoint ng Seventh Prince, malayang makakagalaw ang Seventh Prince. Sa oras na iyon, makikipagsanib puwersa siya sa Eldest Prince. Hindi ba malalagay sa panganib ang ating pangunahing lungsod? Tanong ni Yezuan. Hindi, wala na silang maraming eksperto. Dahil sa lakas mo, kung kaya mong labagin ang checkpoint, may kakayahan ka ng mabreak ang main city. Kapag na-breach ang checkpoint, malaya siyang makakagalaw, pero hindi siya maglalakas loob na umalis sa pangunahing lungsod. Sagot ng ika-6 na prinsipe. Dahil iyon ang kaso, sasalakayin ko ang lungsod ng buong bilis. Walang pakialam si Yezuan at dumiretso sa teritoryo ng Seventh Prince. Sa kanyang lakas, tanging ang 3 prinsipe lamang ang makakapigil sa kanya sa buong lugar ng labanan sa pagkugkob. Gayunpaman, nabigo ang pag-atake ng 7th Prince sa kanang checkpoint, kaya hindi siya nakagalaw ng malaya. Kaya naman, kahit isang checkpoint ay maaaring ibagsak ni Yezuan. Kasabay nito, sa kaliwang checkpoint, boom! Sa malakas na tunog, ang Soaring Dragon Pillar sa kaliwang checkpoint ng kampo ng 6th Prince ay winasak ng Poison Matriarch. Pagkatapos, pinangunahan ng Poison Matriarch ang kanyang mga tauhan at ang Golden Armored General para makatakas, naiwan ang 3,000 Wolf-Fang Cavalrymen upang harangan ang pagsulong ng kaaway. Ika-6 na prinsipe, malaya ka ng makagalaw. Sa sandaling gumuho ang Soaring Dragon Pillar, narinig ng 6th Prince ang isang boses. Boses iyon ni Yuneku. Sa sandaling iyon, direktang umangkas siya palabas ng pangunahing lungsod at umangkas patungo sa kaliwang checkpoint. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Yezuan, na kasalukuyang gumagamit ng Netherworld Escape. Ito ay isang pag-iral na halos hindi magagapi sa mga kalahating hakbang na Sovereigns. Kabanata 775. Matapos masira ang kaliwang checkpoint, hinabol ng hukbo ng unang prinsipe ang 3,000 Wolf-Fang Cavalry. Nang maalis ang 3,000 Wolf-Fang Cavalry, ang hukbo ng unang prinsipe ay umatras, naiwan ang ika-6 na prinsipe na walang maipakita dito. Bumalik sila gaya ng inaasahan. Nag-iipon sila ng lakas. Sa susunod, maglulunsad tayo ng todo atake. Ang ika-6 na prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa pagkawala ng isa sa kanyang 2 ngipin sa harapan, ang kalaban ay makakadaan sa checkpoint na ito at makakalabas ayon sa gusto nila. Malamang mabubunot din ang ibang ngipin sa harap. Ito ay masamang balita. Sa ngayon, ang ika-6 na prinsipe ay maaari lamang magdasal na ang pag-atake ni Yezuan ay magtagumpay. Sa oras na iyon, ang 7th Prince ay ipipin down ni Yezuan habang ang 6th Prince ay maaaring tumutok sa pakikitungo sa unang prinsipe. Makalipas ang 1 oras, si Yezuan, na gumagamit ng Nether Escape sa paglalakbay, sa wakas ay nakarating sa harap ng checkpoint ng 7th Prince.
Iniskan niya ang lugar gamit ang kanyang Eye of Revelation at nalaman niyang dalawa lang ang tao sa checkpoint na ito. Hindi na bumalik yung babaeng nakaitim na damit. Natatakot ba siya na patayin ko siya sa kalagitnaan tapos pumunta sa kabilang checkpoint? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito mahalaga. Ang mga Arrow Tower ay makapangyarihan, ngunit hindi pa nila ako natutuklasan. Maaari akong singilin ng diretsyo sa mga tarangkahan ng lungsod. Sa pag-iisip na iyon, si Yezuan ay sumisingil. Firmament Splitter, Netherworld Spike, Skyquake Feast. Ginamit din ni Yezuan ang lahat ng kanyang mga hakbang sa pagpatay. Nang salakayin ang porma sayon sa gate ng lungsod, isang malakas na dagandong ang agad na umalangaw-ngaw. May umaatake sa lungsod. Ang dalawang tao sa mga pader ng lungsod ay sumigaw sa alarma. Ngunit nang ilabas nila ang kanilang mga ulo, nalaman nilang iisa lamang ang umaatake sa lungsod. Siya nga, bilasin mo, ipaalam mo sa 7th Prince. Nakilala nilang dalawa si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap lang sila ng balita mula sa 7th Prince na ang kanilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ngunit walang silbi na ipaalam sa 7th Prince dahil hindi nawasak ang Dragon Pillar. Ang 7th Prince ay maaari lamang magbantay sa pangunahing lungsod at hindi lumabas. Una, sirain ang unang checkpoint, pagkatapos ay pumunta sa pangalawang checkpoint at sirain ang Dragon Pillar. Ito ang plano ni Yezuan. Hanggat iikot nila ito, maaabot nila ang pangunahing bulwagan kung saan matatagpuan ang Dragon Soaring Pillar. Ang dahilan kung bakit hindi pumunta ang hukbo ng unang prinsipe ay marahil dahil gusto nilang iwan ang checkpoint na ito sa ikapitong prinsipe. Maaaring dahil din sa napatay na ng ika-6 na prinsipe ang kanyang daan palabas. Natakot ang unang prinsipe na mapatay ng ika-6 na prinsipe ang lahat ng kanyang mga kawal, kaya umatras siya. Boom! Sa gitna ng malakas na tunog, gumugol si Yezuan ng 6 na segundo upang makapasok sa isang gate ng lungsod. Ang porma sayon sa gate ng lungsod ay mas malakas kaysa sa naisip niya, ngunit hindi ito mahalaga. Kailangan lang niyang gumugol ng isa pang 6 na segundo upang makapasok sa ikalawang gate ng lungsod. Hindi maganda, nakapasok siya sa gate ng lungsod, tara na. Agad na umalis ang dalawang mandirigma sa pader ng lungsod. Ang checkpoint na ito ay walang kahit isang Golden Armor General, 2 Long Saber Deputy Generals lamang. Maging ang Wolffang Cavalry ay mayroon lamang 500 lalaki. Paano nila ito maipagtatanggol? Boom! Makalipas ang 6 na segundo, gumuho na rin ang pangalawang gate. Pumasok si Yezuan sa main hall ng checkpoint at winasak ang Dragon Pillar. Sixth Highness, nalagpasan natin ang isang checkpoint. Nagmamadaling nagsumbong si Yezuan sa 6th Prince. Mabuti, iiwan ko sa iyo ang kabilang checkpoint. Sagot ng ika-6 na prinsipe. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Yezuan sa kabilang checkpoint ng 7th Prince. Hanggat ang dalawa sa mga ngipin ng 7th Prince ay nasira, ang 7th Prince ay hindi maglalakas loob na umalis kahit na kaya niya. Maglakas loob na umalis. Mag-ingat sa pangunahing lungsod na tinambangan. Naniniwala si Yezuan na siya ay sapat na mabilis, ngunit bago iyon, kailangan niyang paalisan muna sa Secret Realm ang dalawang subordinate ng 7th Prince. Gamit ang Eye of Revelation, nakahanap siya ng isang lihim na daanan sa checkpoint at nakipag-usap sa dalawang eksperto na umabot na sa 85% Body Seal Realm. Samantala, sa pangunahing lungsod ng 7th Prince, 7th Highness, malaya ka nang makagalaw. Ang boses ni Yuneko ay nahulog sa mga tainga ng 7th Prince. Paano ito nangyari? Ang maldito na si Yezuan ay natalo ng mag-isa ang 4,000 kong hukbo at nalusutan pa ang checkpoint ko. Sino siya? Bulong ng ikapitong prinsipe sa sarili. Kahit na gusto niyang magmadaling lumabas, hanapin si Yezuan, at bugbugin siya, hindi siya nang ahas. Paano kung iba si Yezuan sa naisip niya? Paano kung si Yezuan ay hindi pumunta sa kabilang checkpoint at sa halip ay nagtago sa paligid ng pangunahing lungsod at biglang inatake ang lungsod nang siya ay nasa labas? Kapag ang Soaring Dragon Pillar ng pangunahing lungsod ay nawasak, siya ay aalisin. Damn it, tatlo lang ang pwede kong gamitin. Nagmura ang ikapitong prinsipe. Nawalan siya ng isang tao sa unang checkpoint, kaya 9 na tao na lang ang natitira sa ikatlong checkpoint.
Ang isa sa mga resource point ay tinambangan ni Yezuan, at 3 sa 4,000 malakas na hukbo ang nawala sa pagkubkob. Ngayong naalis na ang 2 nagbabantay sa lungsod, kasama na ang babaeng nakaitim na damit, 3 na lang ang kanyang magagamit. 3 tao, higit sa lahat, ay kayang kontrolin ang 3,000 Wolf-Fang Cavalry. Kasama ang 7th Prince mismo, magiging 5,000 na lang. Sa oras na ito, matapos ipadala ang 2 tao ng 7th Prince palabas ng Secret Territory, mabilis na sumugod si Yezuan sa kabilang ngipin ng 7th Prince. Bilang pag-iingat, inutusan ng 7th Prince ang 2 tao sa itaas na umatras sa pangunahing lungsod. Ngayon, ang checkpoint ay isang walang laman na lungsod. Sa makatuwid, madaling winasak ni Yezuan ang Soaring Dragon Killer. Ngayong natanggal na ang 2 ngipin sa harapan ng 7th Prince, maaari na lamang siyang manatili sa pangunahing lungsod at ipagtanggol ito. Ika-6 na prinsipe, parehong mga checkpoint ay nawasak. Muling nagulat si Yezuan. Mabuti, iniuwi na natin ang ating mga tropa sa pangunahing lungsod. Maaari kang manatili sa ilang at maghintay ng mga utos, sagot ng ika-6 na prinsipe. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Ngayon, sinuri niya ang sitwasyon. Sa panig ng eldest prince, 1 tao lang ang nawala sa kanila. Nandoon pa rin ang 2 checkpoint, ngunit dahil nasira nila ang isa sa mga checkpoint ng 6th prince, malaya siyang nakagalaw. Sa panig ng 7th prince, ang parehong mga checkpoint ay nawasak, kaya maaari lamang niyang ipagtanggol ang pangunahing lungsod. Bagamat isang checkpoint lang ang nawala sa 6th prince, tinipon niya ang kanyang mga tropa at umatras sa pangunahing lungsod. Sa kabuuan, ang pinakamatandang prinsipe ang may pinakamalaking kalamangan. Ngayon, maaari lamang silang maghintay at makita. Maaari lamang nilang hintayin ang resource site na mamunga sa hating gabi. Masyadong malaki ang bentahe ng panganay na prinsipe. Pupunta ako sa tabi niya at mag-scout. Kung may makita akong naglalakbay mag-isa, ilalabas ko sila. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa ika-6 na resource point na inookupahan ng unang prinsipe bago na-refresh ang resource point. Yezuan, kailangan mong mag-ingat. Ikaw lang mag-isa sa labas. Dahil ang panganay na prinsipe ay nakalusot sa ating mga checkpoint, maaari siyang personal na kumilos. Paalala ng ika-6 na prinsipe sa kanya. Ngayon, maaari lamang siyang umasa kay Yezuan. Hanggat kayang bawasan ni Yezuan ang mga tropa ng panganay na prinsipe, magkakaroon sila ng pagkakataong makipaglaban. Malapit na maghating gabi, ngunit walang tao sa 6th resource site. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ni Yezuan. Maaaring ang panganay na prinsipe ay nagpadala ng mga tao sa mga resource site ng 7th Prince at 6th Prince. Hulaan ni Yezuan, ngunit sa sandaling ito, isang figure ang pumasok sa kanyang linya ng paningin. May dumating na sa wakas. Mukhang hindi siya malakas. Patayin mo muna. Kabanata 776. Hindi pa napapansin ng kabilang partido si Yezuan. Biglang may sumipol sa hangin. Whoosh! Nagulat ang tao. Lumingon siya at nakita niya ang isang higanteng ulo ng lobo na sumusugod sa kanya habang nakabuka ang bibig. Gayunpaman, nang malapit na siyang gumanti. Mata ng ilusyon. Pinandilatan ni Yezuan ang kabilang partido. Ang kabilang partido ay nahulog sa isang ilusyon at nakagat ng higanteng ulo ng lobo na gawa sa true chi. Ang matinding sakit ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Firmament Splitter, Nether Spike. Agad na umatake si Yezuan. Ang isang pag-atake ay responsable para sa pagputol ng kamay ng kabilang partido habang ang isa naman ay responsable para sa pagbasag ng token ng prinsipe. Rip, bitik. Ang lalaking nakaitim ay tinusok kasama ng tanda ng prinsipe. Siya ay naging isang bahid ng puting liwanag at lumipad palabas ng Secret Realm, na iwan ang kalahati ng kanyang braso. Mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang interspatial ring. Gayunpaman, nakakita siya ng isang bagay na kawili-wili sa interspatial ring. Anong nangyayari? Taga-Nether Cult din siya. Nagulat si Yezuan. Ang taong inatake niya kanina ay nasa panig ng unang prinsipe, ngunit mayroon din siyang token mula sa kultong Nether. Ano ang nangyayari? Hindi kaya ang Nether Cult ay hindi lamang sumusuporta sa 7th Prince, kundi pati na rin sa 1st Prince. Hindi nakakagulat na ang unang prinsipe at ang ika-7 prinsipe ay nagtutulungan.
Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang. Ngayon, mayroon lamang 8 tao sa panig ng unang prinsipe. Agad niyang sinakop ang resource point na ito at nagmadaling pumunta sa susunod para makita kung makakahanap siya ng pangalawang tao. Sa kasamaang palad, ang pangalawang mapagkukunan na punto ay nasakop na. Walang nakitang tao si Yezuan. Kalimutan mo na yan. I'll give up on this resource point. With my level, it doesn't matter how many Wolffang cavalrymen there are. Nagpasya si Yezuan na sumuko at dumiretso sa checkpoint ng unang prinsipe. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay suriin ang sitwasyon at tingnan kung gaano karaming tao ang nagbabantay sa checkpoint. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Yezuan sa checkpoint ng unang prinsipe. Iniskan niya ito gamit ang kanyang Eye of Revelation. May 3 tao na nagbabantay sa checkpoint na ito. Kasabay nito, napansin din ni Yezuan na mayroong 3,000 Wolffang cavalry at 2 golden armored general sa checkpoint na ito. Hindi sila masyadong malakas, ngunit iniisip ko kung ang unang prinsipe ay kabilang sa 3. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mata ng pahayag ay nakakakita sa katawan ng isang tao, ngunit malalaman lamang niya kung ang tao ay lalaki o babae. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay nag-react. Ang unang prinsipe ay hindi kabilang sa 3. Iyon ay dahil ang Sunflame Imperial Family ay naglilinang ng Heavenly Imperial Technique at maaaring i-seal ang Draconic Fate sa kanilang mga katawan. Dahil nakikita ng aking insightful ay ang umiikot na truth sheet, tiyak na makikita ko rin ang Draconic Fate. Biglang naalala ni Yezuan ang napakalaking Draconic Lock sa katawan ng ika-6 na prinsipe, kaya napag-isipan niyang hindi kabilang sa 3 ang unang prinsipe. Dahil iyon ang kaso, susubukan niyang salakayin ang lungsod. Sixth Highness, I am currently at one of the Crown Princess checkpoints. Pakiramdam ko kaya ko na itong subukan. Atake ko ba? Tanong ni Yezuan. Malayang nakakagalaw ang unang prinsipe ngayon, at hindi maarak ang kanyang lakas. Natatakot ako na mas malakas pa siya sa akin. Mag-ingat ka, paalala ng ika-6 na prinsipe. Sige. Tumango si Yezuan at agad na umangkas. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi at sa sobrang bilis, nasa harap na siya ng mga tarangkahan ng lungsod bago siya napansin ng kabilang partido. Firmament Splitter, Nether Spike, Skyquake Feast. Nagsimulang salakayin ni Yezuan ang mga tarangkahan ng lungsod. Hindi maganda, may umaatake sa lungsod. Ang mga tao sa mga pader ng lungsod ay tumugon, ngunit ito ay walang silbi. 6 na segundo lang ang kailangan ni Yezuan para makapasok sa gate ng lungsod. Boom! Ang isa sa mga pintuan ng lungsod ay gumuho. Bagamat ang mga tao sa mga pader ng lungsod ay gustong kontrolin ang mga tore ng palaso, hindi sila makapana sa mga pintuan ng lungsod, kaya't sila ay nakamasid lamang. Go! Otres tayo dali! Nang makita ng 3 tao sa mga pader ng lungsod si Yezuan na sirain ang isang gate ng lungsod sa loob ng 6 na segundo, natakot sila na walang kaalam-alam. Kung magtulungan ang 2 general sa pag-atake sa mga tarangkahan ng lungsod, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 10 segundo. Gayunpaman, kailangan lang ni Yezuan ng 6 na segundo. Boom! Ang ikalawang gate ng lungsod ay gumuho. Agad na sumugod si Yezuan at pinatay ang kanyang daan patungo sa lihim na daanan, pinalayas ang 3 nasasakupan ng unang prinsipe palabas ng lihim na kaharian. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang Soaring Dragon Pillar. Kung hindi nawasak ang Soaring Dragon Pillar sa checkpoint, maaaring ayusin ang gate ng lungsod. Sa kasamaang palad, hindi ito bibigyan ni Yezuan ng pagkakataong mag-ayos. Bitik, nilaslas ni Yezuan ang Soaring Dragon Pillar gamit ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagkabasag at pagkabasag nito. Ngayon, binunot ng unang prinsipe ang isa sa kanyang mga ngipin sa harapan. Bagamat malaya siyang nakakagalaw, malamang napapunta na siya sa pangunahing lungsod. Sixth Prince, nalagpasan na natin ang checkpoint. Iniulat ni Yezuan. Ang galing. Nagulat at natuwa ang ika-6 na prinsipe. Masyadong maraming sorpresa ang dinala sa kanya ni Yezuan. Kung hindi dahil kay Yezuan, naalis na sana siya sa pagkubkob na ito. Ika-6 na prinsipe, pupunta ako sa pangunahing lungsod ng unang prinsipe para tingnan. Sabi ni Yezuan, mayroon siyang Eye of Revelation na lubhang kapaki-pakinabang para sa especially iya.
Kung wala ang unang prinsipe sa pangunahing lungsod, hindi niya iisipin ang pag-atake ng mag-isa. Hanggat nawasak ang Soaring Dragon Killer, ang unang prinsipe ay aalisin, at ang iba ay magiging simple. Kasabay nito, sa palasyo ng imperial sa labas ng lihim na kaharian. Matapang talaga ang batang ito. Paano niya nalaman na wala sa checkpoint ang unang prinsipe? Siguro sinusubukan lang niya ang kanyang kapalaran. Kung tutuusin, ang Sixth Prince ay umatras na sa pangunahing lungsod. Kung hindi masira ang checkpoint ng unang prinsipe, maaaring gumala ang unang prinsipe at madiin ang Sixth Prince. O, pupunta siya sa pangunahing lungsod. Matatalo ba niya ang unang prinsipe sa isang iglap? Sa tingin ko ay hindi. Bagamat wala ang unang prinsipe, mayroon pa ring mga eksperto at 5 general na nakabaluti ng ginto sa pangunahing lungsod. Malamang na hindi makalusot ang batang ito. Not necessarily. Nasa panganib ang unang prinsipe sa pagkakataong ito. Kapag nasira ang checkpoint, maaalis ang unang prinsipe. Nag-uusap pa rin ang mga ministro. Ngayon, ang labanan sa pagkubkob ay umabot na sa kasukdulan nito. Malayang nakagalaw ang 3 prinsipe, ngunit hindi sila ng ahas na lumabas ng walang ingat. Ang nag-iisang unang prinsipe na gumagala sa labas ay ang unang prinsipe. Nabasag ni Yezuan ang checkpoint at dumiretso sa pangunahing lungsod, kaya nagmamadali rin siyang bumalik ng buong bilis. Sa katunayan, nang malaman niya na ang eksperto na may 75% na antas ng physics seal ay naalis na, napagtanto niya na may mali. Sa makatuwid, nang makalusot si Yezuan sa checkpoint, malapit na rin siyang makarating sa susunod na checkpoint. Gayunpaman, sumugod pa rin si Yezuan sa unahan ng unang prinsipe at nakarating sa harap ng pangunahing lungsod ng unang prinsipe. Siya ay nag-scan gamit ang Eye of Revelation at nakitang 3 lang ang tao sa loob. Napatay niya ang 2 sa mga nasasakupan ng unang prinsipe sa ilang at 3 pa sa checkpoint. Logically speaking, dapat may 5 tao pa. Gayunpaman, mayroon lamang 3 tao sa pangunahing lungsod, na nangangahulugang mayroong 2 tao sa labas, marahil sa kabilang checkpoint. Sa kabutihang palad, ang Eye of Revelation ni Yezuan ay hindi tumingin sa mga taong may Dracona Clock. Sa madaling salita, wala rito ang unang prinsipe. Dahil wala siya sa pangunahing lungsod, magiging mas madali ang mga bagay. Kabanata 777. Kung wala ang panganay na prinsipe, magandang pagkakataon ito. Sa 3 paksayon, ang panganay na prinsipe ang pinakamalakas. Kung maaalis natin siya, tiyak na mananalo ang ika-6 na prinsipe. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, ngunit hiningi pa rin niya ang opinyon ng Sixth Prince. Bagamat hindi naiintindihan ng ika-6 na prinsipe kung paano nakatitiyak si Yezuan na ang panganay na prinsipe ay wala sa pangunahing lungsod, pinili niyang paniwalaan siya. Matapos matanggap ang pag-aproba ng Sixth Prince, tumaas ang moral ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, sasalakayin niya ang pangunahing lungsod. Halika na, sigaw ni Yezuan sa kanyang isipan habang tumatakbo siya patungo sa mga tarangkahan ng pangunahing lungsod. Ang mga tarangkahan ng pangunahing lungsod ay mas matibay kaysa sa mga tarangkahan ng mga checkpoint, ngunit alam ni Yezuan na siya ay makakapapasok kung bibigyan ng sapat na oras. Firmament Fissure, Skyquake Feast, Nether Spike. Bago pa man makalapit si Yezuan, naglunsad na siya ng galit na pag-atake. Nang umalangaw-ngaw ang malakas na ingay, napansin ng mga gatekeeper sa mga pader ng pangunahing lungsod si Yezuan. May umaatake sa lungsod. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto habang nagmamadali nilang ipaalam sa panganay na prinsipe ang kanilang mga tanda ng prinsipe. Gayunpaman, ang panganay na prinsipe ay papunta pa rin, kaya kailangan nilang ipagtanggol ang pangunahing lungsod. Ang pangunahing lungsod ay hindi maaaring labagin, o ang panganay na prinsipe ay aalisin. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim sa mga pader ng pangunahing lungsod ay may madilim na ekspresyon. Naisip niya sa kanyang sarili, ito ba ang brat na binalaan ng aming pinuno na mag-ingat? Bakit alam ng brat na ito ang Nether Spike ng ating Nether Spike? Kudlit, hindi niya moari, ngunit wala siyang pakialam. Lumingon siya at sinabing, dito na kayong 2. Isasama ko ang 5 Golden Armored General para harapin ang brat na ito. With that, tumalikod na siya at umalis. Mayroon pa ring 5 Golden Armored General sa pangunahing lungsod.
Sa pagkakataong ito, dinala niya silang lahat. Inaatake pa rin ni Yezuan ang gate ng lungsod, ngunit sa sandaling ito, 6 na figure ang biglang lumitaw sa gilid. Lumabas na ba sila sa lihim na daanan ng pangunahing lungsod? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makitang 5 sa 6 na figure ay golden armored generals. Ang huling tao ay nasa 100% physics silang din. Ngayon, 1 laban sa 6. Magandang timing, sigaw ni Yezuan. Ang 6 na eksperto sa physics silang na ito ang huling puwersang panlaban ng pangunahing lungsod. Hanggat naaalagaan sila, matatalo ang panganay na prinsipe. Brat, tumigil ka nga. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay sumigaw habang tinutusok niya ang kanyang espada kay Yezuan. Whoosh! Ang liwanag ng espada ay kumislap at madaling naiwasan ito ni Yezuan. Gayunpaman, kinilala niya ang hakbang na ito. Nether Spike. As I thought so, ang eldest prince ay related sa Nether Spike. Biglang bumukas ang mga mata ni Yezuan nang gumanti siya. Whoosh! Ito ay Nether Spike. Ants Nether Spikes ants. Bagamat hindi naiintindihan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim kung paano natutunan ni Yezuan ang Netherworld Thorn, hindi ito ang oras para pakialaman ito ngayon. Hinampas niya ang kanyang palad, at isang malaking palm print ang nabasag patungo kay Yezuan. Tila mas malakas pa ang kapangyarihan ng palm print kaysa sa mana ng Heavenly Fist Sect, ang Heaven Shaken Fist. Ding! Copy of the Netherworld Palm successfully. Gusto mo bang matutunan ito? Oo, sagot ni Yezuan sa kanyang isip. Ding! Natutunan ng host ang Nether Spike. Agad na sinundan ni Yezuan ng hampas ng palad. Nether Spike. Boom! Nagbanggaan ang 2 malalaking palm print at sunod-sunod na naglaho. Ano, kilala mo pa ang Nether Spike? Nagulat na naman ang middle-aged na lalaking nakaitim. Samantala, pinalibutan ng 5 general na nakabaluti ng ginto si Yezuan at nilaslas ang kanilang mga espada kay Yezuan. Mga walang kaluluwang puppet, magwala. 4 Directions Annihilation. Sa isang serye ng malulutong na tunog, ang 5 general na nakabaluti na gininto ang lahat ay napaatras ng ilang hakbang dahil sa malakas na impact. Sa sitwasyong ito, mayroon talagang 3 pagpipilian si Yezuan. Una, maaari niyang makuha ang pinuno at alisin sa Secret Realm ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Pangalawa, kaya niyang patayin ang 5 general na may gintong armored. Pangatlo, kaya niyang sirain ang array sa gate ng lungsod habang nakikipaglaban. Nag-isip sandali si Yezuan at nagdesisyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay bahagyang mas malakas kaysa sa babaeng nakaitim, at ang 5 general na nakabaluti ng ginto ay hindi bantasa. Kanya, tutal, nakasuot siya ng dragon-patterned golden armor. Kaya nagpasya siyang basagin muna ang gate ng lungsod. Dragon Fortune, Firmament Fisher. Inatake ni Yezuan ang gate ng lungsod habang iniiwasan ang mga pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hanggat nasira ang gate ng lungsod, hindi niya kakailanganing labanan ang 5 master ng body sail. Maaari lang siyang sumugod at sirain ang soaring dragon pillars. Dumb brat, go and guard the gate. Sampiin sa kanyang isipan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim at agad na nagpadala ng 2 general na nakabaluti ng ginto upang bantayan ang tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Bagaman mahalaga ang tarangkahan ng lungsod, ang mga general na nakabaluti ng ginto ay mawawasak pa rin sa pagkubkob na ito. Kaya't maaari lamang isagawa ni Yezuan ang pangalawa at pangatlong plano ng sabay. Boom! 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 Ang 2 general na may gintong armored ay nagbabantay sa labas ng pintuan ng lungsod. Sa pagharap sa mga pag-atake ni Yezuan, nahirapan silang ipagtanggol. Gayunpaman, ang bilis ni Yezuan ay napakabilis. Darating pa rin ang mga pag-atake sa mga pintuan ng lungsod at sisirain ang hanay ng proteksyon ng lungsod. Bastard, malapit nang bumalik ang panganay na prinsipe. Kung may lakas ka ng loob, ituloy mo. Sigaw ng middle-aged na lalaking nakaitim. Nang inig ang puso ni Yezuan nang marinig niya iyon. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang medyo may edad na. Ngayong inaatake na ang pangunahing lungsod, tiyak na pabalik na ang pinakamatandang prinsipe. Hindi lang niya alam kung kailan siya darating. Baka nabobola yung middle-aged na lalaki pag sinabi niya yun.
Pero kung talagang babalik ang panganay na prinsipe, para siyang sulok na hayop. Bagamat ang panganay na prinsipe ay isa ring body seal master, ang mga miyembro ng imperial na pamilya ay nilinang lahat ang Heavenly Imperial Technique. Ang Heavenly Imperial Technique ay isang Paragon Martial Technique, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay namumukod-tangi. Kasama ang Dragon Fortune, hindi siya kalaban dito. Kung mapipilitin siyang lumabas sa Secret Realm, tiyak na matatalo ang ika-6 na prinsipe. Hindi ako naniniwala. Sa nakikitang tagumpay, nagpa siya si Yezuan na sumugal. Kung maaalis niya ang pinakamatandang prinsipe, ang tagumpay ay pag-aari ng ika-6 na prinsipe. Damn it, walang ginagawa ang batang ito. Sampay ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim sa kanyang puso. Hindi niya alam kung nasaan ang panganay na prinsipe at kung gaano katagal bago siya makarating. Natatakot din siya na hindi niya may pagtanggol ang pangunahing lungsod. Sa sandaling iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ang mata ng ilusyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay nag-iisip tungkol sa ibang bagay at agad na nalubog sa ilusyon. Ngunit ang kanyang mental state ay napakataas, at agad siyang nag-react. Mas malakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito kaysa sa Saintess of the Nether Cult. Siya kaya ang pinuno ng Nether Cult. Hindi napigilan ni Yezuan ang pag-ungol sa sarili nang makita niyang nawala ang Eye of Illusion sa isang kisap mata. Noong una ay gusto niyang wakasan ang labanan gamit ang Eye of Illusion, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay mawawala sa isang iglap. Parang tuloy lang ang pag-atake niya. Dagandong, umalangaw-ngaw ang malalakas na tunog habang umiiwas si Yezuan at sabay na umatake. Makalipas ang ilang segundo, Kotcha, isa sa mga general na may gintong armor na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod ay biglang nagkawatak-watek. Kabanata 778. Ngayon, 4 na lang sa 5 Golden Armored Generals ang natira. Upang ipagtanggol, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay walang pagpipilian kundi ang magtalaga ng isa pang general na nakabaluti ng ginto. Sok-sok, tignan natin kung gaano kakatagal. Ngumisi si Yezuan. Siya ay mas mabilis kaysa sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Kasabay nito, mayroon siyang dragon patterned golden armor. Kaya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay maaari lamang umatake sa kanya gamit ang mga palm technique. Karaniwang mas mabagal ang mga palm technique kaysa sa mga sword technique, kaya hindi pa natama ng isang pag-atake si Yezuan. Pakiramdam niya ay kung bibigyan pa siya ng 10 segundo, magagawa niyang sirain ang pangunahing gate ng lungsod. Makalipas ang ilang segundo, Kotcha, ang pangalawang general na nakabaluti na ginintuang ay nawasak. 3 Golden Armored Generals na lang ang natitira. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay may malungkot na ekspresyon. Pinagmasdan niya ang pag-atake ni Yezuan sa pangunahing gate ng lungsod, ngunit wala siyang magawa. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang antas ng panganib ay tumaas din. Ngayong may Golden Armored General akong tutulong sa iyo, tingnan natin kung paano mo ako mapipigilan. Sigaw ni Yezuan at biglang tumalikod para salakayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Firmament Fisher, Wolf-Fang Charge, Nether Palm. Napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na siya ay nasa problema. Kung siya ay na-knockout, ang gate ng lungsod ay babagsak. Nether Escape. Mabilis na ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ang kanyang trumpo para makatakas. Gayunpaman, hindi siya hinabol ni Yezuan. Sa halip, mabilis siyang nagwalas patungo sa dalawang general na nakabaluti ng ginto na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod at pinalo ang mga ito. Kotcha, ang pangatlong general na nakabaluti ng ginto ay nagkawatak-watek. Pagkatapos, nagmamadaling inatake muli ni Yezuan ang gate ng lungsod. Bastard, kapag ang pinuno ay hindi bumalik kaagad, ang pangunahing lungsod ay malalabag. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay walang pagpipilian kundi ang bumalik at subukang pigilan si Yezuan. Sa sandaling ito, boom! Biglang may malakas na ingay. Nasira ang pormasayon sa pangunahing gate ng lungsod, at ang gate ng lungsod ay direktang winasak ng palad ni Yezuan. Kinabahan ang middle-aged man in black. Mayroong 2 pangunahing pintuan ng lungsod sa kabuuan. May isa pa sa dulo ng daanan ng pader ng lungsod, ngunit ang isa ay nawasak na ni Yezuan.
Wala siyang magawa. Kung hindi bumalik ang Crown Prince sa panahong ito, matatalo sila. Haha, 3 beses tumawa si Yezuan nang makita niyang gumuho ang pangunahing gate ng lungsod. Nagpadala siya ng isang kalapit na general na nakabaluti na gininto ang lumipad gamit ang isang indayog ng kanyang espada at pagkatapos ay sumugod siya. Hanggat maaari nilang masira ang pintong ito, ang tagumpay ay ang 6th Prince. Kapag ang 6th Prince ay naging Crown Prince, tiyak na magiging malaki ang mga benepisyo. Ang pagpasok sa Supremacy Realm ay malapit na. Gayunpaman, sa sandaling ito, I'll be right there. How's the situation? Biglang, isang kakaibang boses ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Nilinga ni Yezuan ang kanyang ulo at nakitang kumikinang ang sinulat ng prinsipe sa mga bisig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Ang boses na ito ay pagmamayari ng unang prinsipe. Damn it, malapit nang dumating ang unang prinsipe. Nang inag ang puso ni Yezuan. Hindi kailangan niyang sumuko sa pintong ito at umalis. Kamahalan, nasira na niya ang isa sa mga gate ng lungsod. Nagmamadaling sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Pupunta, ako dyan sa loob ng 5 segundo. Ang mga salita ng panganay na prinsipe ay naging dahilan upang tuluyang sumuko si Yezuan. Hindi siya makakalagpas sa pangunahing gate ng lungsod na ito sa loob ng 5 segundo. Kung babalik ang unang prinsipe, maaaring maipit siya sa daanan patungo sa pader ng lungsod. Fair na, hindi naglakas loob si Yezuan na magdamag. Agad niyang ginamit ang Netherworld Escape at nagmamadaling lumabas sa daanan patungo sa pader ng lungsod. Habang ginagamit ang Netherworld Escape, nakukuha lang niya ang kanyang tunay na enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa at hindi maaaring umatake. Kaya naman, nilampasan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Ano, Netherworld Escape? Nagulat na naman ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Nagsisimula siyang maghinala na si Yezuan ay nakalusot sa Ghost Cult. Kung hindi, paano niya malalaman ang mga lihim na pamamaraan ng Ghost Cult? Damn it, kailangan ko siyang pigilan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay gumamit din ng Netherworld Escape at sumunod na malapit sa likod ni Yezuan. Sa totoo lang, medyo ayaw pa ring sumuko ni Yezuan. Hindi siya matakot sa mga salita ng unang prinsipe. Kaya, gusto niyang gumala sa kagubatan at tingnan kung lilito ang unang prinsipe sa loob ng 5 segundo. Kung hindi niya gagawin, mabilis siyang babalik upang salakayin ang lungsod. Kung talagang lumitaw ang unang prinsipe, mabilis siyang aalis, magtatago, at maghihintay sa susunod na pag-atake. Gayunpaman, tama siyang sumuko sa pag-atake sa lungsod. Wala pang 5 segundo, nagpakita ang unang prinsipe sa harap ng tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, ginagamit ni Yezuan ang Eye of Revelation. Kaya, hindi siya natuklasan ng unang prinsipe. Nakita na lamang niya ang mga labi ng 3 general na nakabaluti ng ginto. Sa lihim na kaharian, ang pangunawa ng isang tao ay lubos na mababawasan. Siguradong sapat na ang 5 segundo para makalayo si Yezuan sa unang prinsipe. Mabuti na lang at mabilis akong umalis. Kung hindi, kailangan kong harapin ang unang prinsipe. Nang inag ang puso ni Yezuan. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang labanan ang unang prinsipe. Bagamat ang unang prinsipe ay nagsanay ng Paragon Martial Technique, si Yezuan ay may Eye of Revelation. Gayunpaman, paano kung natutunan ni Yezuan ang Paragon Martial Technique? Hindi siya naglakas loob na gamitin ito sa lihim na kaharian. Tutal, maraming opisyal ang nakamasid sa labas. Maging ang Sunflame Dynasty Emperor ay naruroon. Kung maglakas loob siyang gamitin ito, tiyak na mabibitin siya at tatanungin. Baka mapahamak pa niya ang 6th Prince. Bukod dito, alam ng unang prinsipe ang Paragon Martial Technique. Pambihira ang kanyang lakas. Kung hindi, bakit niya hihigpitan ang mga galaw ng 3 prinsipe? Kaya, hindi kayang makipagsapalaran si Yezuan. Patuloy akong hinahabol ng lalaking ito. Baka sumunod ang unang prinsipe. Hindi, kailangan ko siyang pigilan. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Bigla siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Sa susunod na sandali, ang kanyang tunay na enerhiya ay nagsimulang mag-alab ng mabilis. Dragon Fortune, Firmament Fissure, Wolf Fang Rush, Nether Palm. Baliw na umatake si Yezuan.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na gumamit ng nether escape ay napakabilis. Gayunpaman, tinamaan pa rin siya ng nether palm. Kung ito ay anumang oras, tiyak na susundan ni Ye Zuan ang isa pang pag-atake. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na sandali. Napansin na ng unang prinsipe ang kaguluhan na dulot ng hampas ng palad. Kinailangan niyang umalis. Nether escape. Mabilis na tumakas si Ye Zuan. Tinamaan ng nether palm ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Malubhang nasugatan siya sa hampas ng palad. Kasabay nito, nawala sa kanyang paningin si Ye Zuan. Hindi nagtagal, may lumipad na figure. Iyon ay ang unang prinsipe. Ayos ka lang ba? Tanong ng unang prinsipe na nakakunot ang noo. Ayos lang ako. Nawala lang siya. Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Kalimutan mo na. Tumingin sa unahan ng unang prinsipe. Sa kabutihang palad, nakabalik siya sa nakaraan. Kung siya ay kalahating minuto mamaya, siya ay naalis na. Bagamat malayang nakakagalaw ang tatlong prinsipe ngayon, lahat sila ay naipit. Ang tatlong prinsipe ay karaniwang nagbabantay sa mga pangunahing lungsod. Gayunpaman, ang sixth prince ay si Ye Zuan bilang kanyang trump card. Sa lihim na kaharian na ito, walang kalaban si Ye Zuan maliban sa tatlong prinsipe. Sa labas ng lihim na kaharian, nagkagulo ang buong palasyo. This is too exciting. Kung ang unang prinsipe ay naging mabagal ng kaunti, ang batang iyon ay nakalusot. Oo, masyadong halimaw ang batang iyon. Kahit na wala ang dragon-patterned golden armor, kaya niyang ibagsak ang lungsod ng mag-isa. Ang unang prinsipe ay hindi makagalaw ng malaya ngayon. Kung ang batang iyon ay makakahanap ng pagkakataong masira ang lungsod at sirain ang soaring dragon pillar, matatalo ang unang prinsipe. Kabanata 779. Ngayon, lahat ng atensyon ng mga opisyal ay nasa Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, pinangunahan ni Ye Zuan ang buong pagkubkob. Ang mga prinsipe na nagpahiram ng swerte ng kanilang dragon sa ika-6 na prinsipe ay nagalit nang makita nila ang unang prinsipe at ang ika-7 prinsipe na magkasamang umaatake sa ika-6 na prinsipe. Ngayon, relaxed na sila dahil ang 6th prince ang may pinakamataas na tsansa na manalo. Kung ang 6th prince ang naging crown prince, sila, bilang mga sponsor, ay makakakuha ng maraming benepisyo. Kasabay nito, ang Sunflame Sacred Dynasty Emperor ay nakangiti rin habang iniisip, ngayon, ang 7th Prince ay walang sapat na tropa at ang unang prinsipe ay nakapin down. Paano ito haharapin ng ika-6 na prinsipe? Hindi niya inaasahan na magiging kapana-panabik ang pagkubkob na ito. Mas matindi pa ito kaysa sa labanan ilang dekada na ang nakalipas. Sa pag-iisip, siya rin ay namumukod tangi sa iba pang mga prinsipe at naging crown prince. Matapos iwasan ang unang prinsipe, hindi kaagad umalis si Ye Zuan. Sa halip, mabilis siyang tumakbo patungo sa kabilang checkpoint ng unang prinsipe. Ang unang prinsipe ay may 5 tao sa kanyang tabi at 3 sa pangunahing lungsod. Tapos, baka may 2 pa sa kabilang checkpoint. Hanggat ang 2 iyon ay haharapin, ang 2 ngipin sa harapan ng unang prinsipe ay laglag lahat, tulad ng ika-7 prinsipe. Hindi nagtagal, dumating si Ye Zuan sa walang patid na checkpoint. Sa oras na ito, walang laman ang checkpoint na ito. Inutusan na ng unang prinsipe ang kanyang mga tropa na umalis. Hindi nag-atubili si Ye Zuan at mabilis na winasak ang soaring dragon pillar. Ngayon, maliban sa 6th prince, na may hadlang pa, ang 7th prince at ang eldest prince ay parehong wala na. 6th prince, ano ang dapat kong gawin ngayon? Matapos masira ang pangalawang checkpoint, mabilis na bumalik si Ye Zuan sa pangunahing lungsod ng unang prinsipe at pagkatapos ay sa ika-6 na prinsipe. Ye Zuan, pinipigilan mo ang unang prinsipe. Bukas, magpapadala ako ng mga tropa sa ika-7 prinsipe at puksain siya. Sagot ng ika-6 na prinsipe. Okay, sagot ni Ye Zuan. Sa mga tuntunin ng lakas ng militar, ang 6th prince ay walang maraming Wolf-Fang cavalry na natitira. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang 9 na tao na naalis sa simula. Kaya, maaari niyang direktang kontrolin ang 9,000 sundalo. 3 sa mga nasasakupan ng unang prinsipe ay nasa pangunahing lungsod, habang ang 2 pa ay nasa ilang. Walang nakakaalam kung saan sila nakastation.
Kasabay nito, 4 na Golden Armored Generals din ang nasira. 4 na tao na lang ang natitira sa panig ng 7th Prince. Kung idinagdag silang lahat, mayroon silang hindi hihigit sa 4,000 sundalo. Walang dapat ikatakot. Ngayon, isang resource point lang ang sinakop ni Yezuan. Ang iba pang siyam ay hinati sa pagitan ng unang prinsipe at ikapitong prinsipe. Ngunit ngayon na binabantayan ni Yezuan ang pangunahing lungsod ng unang prinsipe, hindi maaaring magpadala ng sinuman ang unang prinsipe palabas. Kaya kung gusto nilang sakupin ang mga resource point, maaari na lamang silang umasa sa 2 taong nakatalaga sa labas. Maya-maya, halos hating gabi na. Tara lakad tayo para patunayan na nandito pa ako. Si Yezuan, na nagtatago sa isang kagubatan sa labas ng pangunahing lungsod, ay biglang tumakbo palabas at inatake ang gate ng lungsod mula sa malayo. Muli, nagdilim ang ekspresyon ng unang prinsipe. Agad siyang umangkas palabas ng lungsod, ngunit sa susunod na sandali, nawala na si Yezuan. Sa ilang oras na ito, hindi mabilang na beses na siyang hinaras ni Yezuan, na nagpagalit sa panganay na prinsipe. Ngayon, hindi na lang siya bumalik sa pangunahing lungsod at nagbabantay sa labas ng gate ng lungsod. Parang nagalit ako sa kanya. Si Yezuan ay nag-scan gamit ang Eye of Revelation at ngumiti ng walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay na-refresh ang mga resource point. Bago ito, binabantayan ng 6th Prince ang checkpoint ng 7th Prince. At may mga nagbabantay din sa kabilang checkpoint. Kung ang 7th Prince ay maglakas loob na lumabas, ang 6th Prince ay direktang sasalakayin ang pangunahing lungsod. Sa ganitong paraan, sinakop ng 6th Prince ang halos lahat ng resource point. Yezuan, nasakop na natin ang 9 na resource point. Ang boses ng ika-6 na prinsipe ay nanggaling sa Prince Command Medallion. Pagkatapos ng lahat, ang buong neutral zone ay ang hukbo ng 6th Prince. Kung sino man ang manggahas na lumabas, agad nilang i-trigger ang mga alarma, at pagkatapos ay ang mga general na nakabaluti ng ginto ay agad na sumugod. Kung tungkol sa huling resource point, dapat ay inookupahan ito ng 2 miyembro ng kampo ng unang prinsipe. Ngunit hindi ito mahalaga. 9 na resource point ang nagpalaki sa hukbo ng 6th Prince ng 4,500 sundalo. Yezuan, magpatuloy sa pagbabantay. Aalisin ko ang 7th Prince ngayong gabi. Biglang sabi ng 6th Prince. Okay, sagot ni Yezuan. Tila matatapos na ang labanang ito. Napilitan ng ikapitong prinsipe na ipagtanggol ang pangunahing lungsod, at marami sa kanyang mga tauhan ang napilayan ni Yezuan. Nawalan din siya ng 4 na Golden Armored Generals. Kahit na ipagpalit niya ang kanyang swerte sa dragon para sa isang hukbo, ang kanyang sariling swerte sa dragon ay mababawasan ng malaki, at hindi niya magagawang talunin ang 6th Prince. Ang ika-6 na prinsipe ay naghahanda sa pag-atake sa lungsod, ngunit hindi niya kailangang magdala ng napakaraming Wolfang Cavalry. Sa halip, nagpatawag siya ng 10 general na nakabaluti ng ginto. Sa orihinal, mayroon lamang silang 5 Golden Armored Generals, ngunit para maging ligtas, sinadya ng 6th Prince na ipinagpalit ang kanyang Dragon Lock sa 5 pa. 10 Golden Armored Generals at ang makapangyarihang 6th Prince ay sapat na upang ibagsak ang pangunahing lungsod ng 7th Prince. Ang gabing ito ay itinadhana na maging isang kaganapang gabi. Sa madaling araw, pinangunahan na ng 6th Prince ang 10 Golden Armored Generals sa pangunahing lungsod. Ng 7th Prince, 6th Kuya, dumating ka pa. Ang ikapitong prinsipe ay tumayo sa pader ng lungsod at sinabi sa ika-6 na prinsipe. Ikapitong Kuya, oras na para tapusin ito. Bumaba ka at lumaban ka. Mahinahong sabi ng ika-6 na prinsipe. Okay. Sumagot ang ikapitong prinsipe at pinangunahan ang huli niyang mga tauhan palabas ng pangunahing lungsod. Pagkatapos ng nakaraang labanan, 4,000 lalaki na lamang ang natira sa kanya at 2 general na may gintong armored. Bagamat mayroon pa siyang 4 na lalaki sa ilalim niya, ang tanging nakakalaban ay ang babaeng nakaitim na damit. Sa likod ng 6th Prince, mayroong 10 Golden Armored Generals na may 100% ng kanilang mga body seal. Malaki ang pagkakaiba sa lakas. 6th Kuya, laban tayo. Kapag nanalo ka, Otres ako. Sabi ng ikapitong prinsipe. Okay, sumang-ayon ang ika-6 na prinsipe. Bagamat nakapagpalitan siya ng malaking halaga ng swerte ng dragon,
marami siyang swerte sa dragon. Hindi magiging problema sa kanya ang pakikitungo sa 7th Prince. Nagkatinginan silang dalawa ng tahimik, bawat isa ay may hawak na mahabang espada. Anim na kuya, pasensya na. Sumigaw ang ikapitong prinsipe at pinaandar ang Imperial Heavenly Technique ng Sunflame Sacred Dynasty. Halos kasabay nito, inactivate din ng 6th Prince ang Imperial Heavenly Technique. Magsisimula na ang isang mahusay na labanan. Alam ng 7th Prince na hindi niya matatalo ang 6th Prince. Pagkatapos ng lahat, ang 6th Prince ay mayroon pa ring dragon-patterned golden armor. Wala pang 10% ang tsansa niyang manalo. Gayunpaman, kahit na natalo siya, kailangan niyang matalo ng marangal. Ang dalawang prinsipe ay nasa 100% na ng kanilang mga body seal. Gayunpaman, mas malakas sila kaysa sa babaeng nakasuot ng itim. Kasama ang Imperial Heavenly Technique, halos hindi sila magagapi sa half-step to Supreme Realm. Nakakalungkot lang na ang 6th Prince ay mas malakas kaysa sa 7th Prince sa mga tuntunin ng cultivation level at dragon lock. Kaya naman, mabilis na natalo ang 7th Prince. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang ikapitong prinsipe ay pinalipad sa pamamagitan ng espada ng ika-6 na prinsipe. Natalo ako. Ang mga mata ng ikapitong prinsipe ay napuno ng hindi pagpayag. Gayunpaman, bilang isang superior, naunawaan niya na ang nanalo ay palaging tama. Ang isang pagkawala ay isang pagkawala. Kaagad, inikot niya ang kanyang ulo at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na sirain ang Dragon Pillar sa pangunahing palasyo. Ang Dragon Pillar ng pangunahing lungsod ng 7th Prince ay nawasak. Naalis ang 7th Prince. Kabanata 800. Nabasag na ang soaring Dragon Pillar ng 7th Prince. Naalis na ang 7th Prince. Ang boses ni Yunekuo ay umalangaw sa kalangitan. Kasunod nito, ang 7th Prince at ang kanyang mga tauhan ay nagbagong anyo sa mga bahid ng liwanag at umalis sa lihim na kaharian, kasama ang 7th Prince. Para naman sa mga natitirang tropa, tahimik silang nakatayo sa kanilang orihinal na posisyon, hindi gumagalaw. Ngayon, ang tripartite na balanse ng kapangyarihan ay naging dalawang panig na balanse ng kapangyarihan. Ye Zuan, ang 7th Prince ay naalis na. Nakuha ito ng 6th Prince sa pamamagitan ng Prince Seal at Ye Zuan. Walang kakaiba sa panig ng panganay na prinsipe. Walang lumabas. Sagot ni Ye Zuan, "Okay, since that's the case, we'll wait for one more day." Bukas ng hapon, sasalakayin natin ang pangunahing lungsod ng eldest prince. Ang 6th Prince ay nasa napakagandang kalooban. Ngayong naalis na niya ang 7th Prince, ang tanging kalaban niya ay ang eldest prince. Higit pa rito, ang panganay na prinsipe ay pinigilan ni Ye Zuan, upang malaya siyang makagalaw sa lihim na kaharian. Agad siyang nagpadala ng mga eksperto upang hanapin ang dalawang tao sa labas ng lihim na kaharian. Siya ay gumugol ng isang buong araw at sa wakas ay natagpuan ng dalawang tao, pagkatapos ay pinaalis sila sa lihim na kaharian. Sa ilang oras, marerefresh muli ang mga resource point. Sa oras na iyon, sasakupan ng 6th Prince ang 10 resource point at magkakaroon ng karagdagang 5,000 sundalo. Sa panahong iyon, magkakaroon na siya ng kabuuang 10,000 sundalo. Nagsimulang mag-usap muli ang mga ministro sa labas ng lihim na kaharian. Gayunpaman, ang kinalabasan ay napakalinaw. Ang panganay na prinsipe ay maaaring tumagal ng kalahating araw. Hanggat ang hukbo ng ika-6 na prinsipe ay pumipilit, tiyak na hindi sila mapipigilan ng panganay na prinsipe. Pagkatapos, ang posisyon ng Crown Prince ay mapapabilang sa 6th Prince. Malapit nang magtanghali, kapag nasakop ng 6th Prince ang 10 resource point, agad niyang ipapadala ang kanyang mga tropa. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Ye Zuan, na nakasquat sa kagubatan at paminsan-minsan ay gumagamit ng kanyang Eye of Revelation, biglang naramdaman na may mali. Ang Yuan Qi ng langit at lupa ay mabilis na nagtitipon sa pangunahing lungsod ng panganay na prinsipe. Anong nangyayari? Nagulat si Ye Zuan. Nagmamadali niyang inilabas ang Prince Seal at nagtanong, "Your Highness, ang Yuan Qi ng langit at lupa ay nagsisimula ng magtipon sa pangunahing lungsod ng eldest prince." Ang ika-6 na prinsipe ay agad na nag-react at napabulalas, "Ye Zuan, dali, salakayin ang lungsod." Ang panganay na prinsipe ay sumasailalim sa Supremacy Tribulation. "Ano,
Nagulat si Yezuan. Paglampas sa Supremacy Tribulation sa gitna ng isang pagkubkob. Gayunpaman, kapag naisip niya ito ay may katuturan. Ang unang prinsipe ay nasa dulo ng kanyang kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, siguradong talo siya. Gayunpaman, hindi kailanman iisipin ni Yezuan na pipiliin ang unang prinsipe na sumailalim sa kataas-taasang kapigatian sa gayong napakahalagang panahon. Kailangang malaman ng isa na ang kataas-taasang kapigatian ay lubhang mapanganib, kaya maraming tao ang sadyang pinigilan ito. Sa 10 half-supremes na may 100% body seal, maituturing na maganda kung ang isa sa kanila ay makakalusot sa antas ng supremacy. Sa sandaling ito, ang Crown Prince ay talagang sasailalim sa kapigatian. Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, kapag ang kataas-taasang pagiging kapigatian ay nabalisa, malamang na ang kaluluwa ng isang tao ay nakakalat. Sixth Highness, sasalakayin ko ba talaga ang lungsod? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Ngayong ang unang prinsipe ay nasa kalagitnaan ng paglampas sa Supreme Being Tribulation, kung siya ay maaabala, tiyak na papatayin siya ng mga eksperto ng unang prinsipe. Atake, walang pumipigil sa'yo. Ibig sabihin pumayag na sila. Attack. Walang pagdadalawang isip na sabi ng ika-6 na prinsipe. Sa paalala na ito, agad na natauhan si Yezuan. Kung ayaw ng Imperial Family na abalahin niya ang Supreme Being Tribulation ng unang prinsipe, tiyak na lilito si Yuneko. Ngayon na hindi siya nagpakita, nangangahulugan ito na ang Imperial Family ay tahimik na sumang-ayon na salakayin ang lungsod. Patayin. Nanlaki ang mata ni Yezuan at nagmamadaling lumabas. Bagaman ang unang prinsipe ay malamang na mabaigo sa kapigatian, kung siya ay magtagumpay, ang ika-6 na prinsipe ay hindi makakapasok sa pangunahing lungsod kahit gaano pa karami ang mga tropa niya. Dagandong, nakakabingi ang tunog ng pagkubkob, na ikinaalarma ng mga eksperto sa pangunahing lungsod. Ang kanyang kamahalan ay sumasailalim sa kapigatian. Mabilis, lahat, patayin ang iyong paraan palabas. Huwag niyang hayaang abalahin ang kanyang kamahalan. Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Sa susunod na sandali, nagmadali silang lumabas ng pangunahing lungsod sa pamamagitan ng lihim na daanan. Dati, ang kampo ng unang prinsipe ay may 4 na Golden Armored General na winasak ni Yezuan. Ngayon, 2 eksperto na lang sa body seal ang natitira na may 100% lakas ng labanan. Gayunpaman, marami pa rin silang Saber General. Ito ay isang kritikal na sandali. Kinailangan nilang pigilan si Yezuan sa pagpasok sa pangunahing lungsod. Kinailangan nilang magtagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang unang prinsipe ay sumasailalim sa kapigatian sa tabi ng Dragon Pillar. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng lihim na kaharian. Walang inaasahan na pipiliin ng unang prinsipe ang oras na ito para makalusot. Nagkagulo ang buong palasyo. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa Sunflame Dynasty Emperor. Pinili niya sa pagkakataong ito na sumailalim sa kapigatian. Ano ang iniisip niya? Kinaikit ng Sunflame Dynasty Emperor ang kanyang mga mata. Siya ay nagkaroon ng higit sa 20 anak na lalaki. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay wala pang edad. Kaya naman, nakatira pa rin sila sa palasyo. Marami sa mga prinsipe na nakipagkumpetensya sa kanya para sa posisyon ng Crown Prince ay dumaan din sa kapigatian. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay namatay. Normal para sa ilan sa Imperial Family na mamatay. Gayunpaman, ang unang prinsipe ang kanyang unang anak. Nag-aalala pa rin ito sa kanya. Kaya naman, binigyan niya ang unang prinsipe ng isang set ng mahalagang dragon-patterned golden armor. Marami na siyang naipon na Dragon Lock at hindi mahina ang kanyang lakas. Gamit ang dragon-patterned golden armor, dapat ay makalusot siya. Naisip ng Sunflame Dynasty Emperor. Gayunpaman, pinag-iisipan niya ngayon kung hihilingin kay Yuneko na itigil ang kapigatian. Kung gagawin niya ito, magiging unfair sa Sixth Prince. Kung hindi niya ititigil ang kapigatian, magiging isang trahedya kung ang unang prinsipe ay nabalisa at natama ng kamatayan ng Sovereign Lightning Tribulation. Kamahalan, ano ang desisyon mo? Lahat ng mga ministro at mga prinsipe ay nag-iisip. Sa lihim na kaharian, muling inatake ni Yezuan ang lungsod ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga gwardya sa pagkakataong ito ay mas mahina kaysa dati. Underworld Palm.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na kabaliwan ay inatake si Yezuan. Gayunpaman, iniwasan ni Yezuan ang lahat ng kanyang pag-atake. Walang pakialam si Yezuan sa anumang bagay at nagpatuloy sa pag-atake sa lungsod. Ang Sovereign Tribulation ay upang paikliin ang Yuan Qi ng langit at lupa sa itaas ng ulo ng isang tao. Pagkatapos ng condensation, isang kidlat ng kapigatian ang tatama. Hanggat ang isang tao ay makatiis sa kapigatian, magagawa nilang paikliin ang soberanong gininto ang katawan. Kung hindi nila magagawa, ang kanilang kaluluwa ay magkalat. Kinabahan din si Yezuan. Sinumpa niya ang unang prinsipe dahil sa pagiging walang iya niyang makalusot sa kritikal na sandaling ito. Hindi ba't halatang sinusubukan niyang patigilan ang imperial na pamilya sa kapigatian? Buti na lang at mukhang hindi kasali ang Sunflame Imperial Family. Kaya naman, nagpatuloy siya sa pag-atake. Hindi nagtagal, gumuho ang unang gate ng lungsod. Mabilis na pumasok si Yezuan at inatake ang pangalawang gate ng lungsod. Napaka-helpless din niya. Nasira na niya ang isang gate ng lungsod noon, ngunit ito ay naayos. Kung hindi, sumugod na siya sa pangunahing lungsod. Dagandong, ang mga pag-atake ni Yezuan ay dumaong lahat sa gate ng lungsod. Bilis, pigilan mo siya. Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Kasabay nito, pinamunuan niya ang isang general na nakabaluti na ginintoang at pinasok. Hindi lang iyon, sumugod din ang mahigit 10 representante na general na may mahahabang saber. Gayunpaman, 5 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim at 5 general na may ginintoang armored ay walang magawa kay Yezuan. Ngayon, isa lang. Paano ito magiging sapat? Irritating guy, magwala ka.